Hello mga guys, for today's video ang ating kakarampot na pork steak. Paramihin natin at atin pong pagkasyahin sa 4 na katao. Gagawa tayo ng ating pork steak pancit. Pero bago ang lahat, isang like at subscribe naman po dyan. So tara! So umpisa natin sa ating kawali. Maglagay tayo ng mga roughly 2 to 3 cups ng tubig, no? At painitin natin habang po nakukuluan natin yan. Syempre, umpisa na natin magdagdag ng ating mga seasonings or pampalasa. At syempre, umpisa na natin dyan sa paglalagay ng oyster sauce. So, tansya-tansya na lang to mga guys, no? Even sa tubig, sa akin, yun lang inilagay ko kasi based nga sa natitira nating pork steak. Isunod natin ang ating Knorr liquid seasoning at ground black pepper or pamintang durog. At ayun, medyo umuusok-usok na, no, yung ating kawali. Halu-haluin lang din natin siya para medyo madurog or ano natin yung mga pampalasa natin, especially yung ating oyster sauce. At once na kumulo na siya, ayan, no mga guys, isusunod na natin ang paglalagay ng ating canton. Mabilis lang tong recipe na to mga guys kung tutuusin, no? Any brand ng ating canton pwede nyo nang ilagay. And kagaya nga nung sinabi ko, itong nilagay kong canton is mga 1/4 kilo. Pero kung marami kayong tirang canton at kung sa tingin nyo kaya makagawa ng hanggang kalahating kilo din, go. So ayan, hayaan lang natin medyo mapalambot yung ating canton dito sa ating sabaw na pinakuloan kanina. At ayun, once naluto na or medyo malambot ng ating noodles, isunod na natin yung ating leftover na pork steak. Yung medyo hindi natin ng sabaw para medyo makuha talaga niya yung katas or yung mga kumapit na sabaw or sarasa ng ating pork steak. So halu-haluin natin. At hayaan natin medyo lumasa ng konti yung sarsa. At eto, pwede rin tayo maglagay ng chicken powder or any seasoning of your choice mga guys. At syempre dahil ayan, medyo halu-haluin muna natin ng kaunti para mag-mix yung flavor ng chicken powder at ng ating pork steak. At ayun nga, gaya nga nasabi ko, dahil itong kakarampot nating pork steak, ito na nga lang, ayan naman natin ma-experience ng lahat yung ating natitirang protina. Kaya eto, ginupit-gupit ko siya ng maliliit. Kaya nang bahala sa sukat mga guys, basta make sure na magkasya din yung mga tao, yung 3 to 4 persons na maghahati para dito sa ating pork steak pancit. At yan, medyo nanunuot na yung ating sabaw, no? Medyo natutuyo na at medyo luto na rin, tututusin yung ating pancit. Pwede na rin kayo magdagdag dito ng mga ibang pampalasa nyo pa, like kung gusto nyo may konti pang kalamansi or asukal, kayo nang bahala. Eto, nagdagdag ako ng konti pang oyster sauce para sa akin. Eto, medyo okay na naman, konting oyster sauce lang pa guys. At ayun, goods na to. Halo-halo lang natin. Alalay lang tayo sa paglalagay ng mga ibang pampalasa natin dahil baka medyo umalat, dahil siyempre ang canton may mga ibang brands na may taglay ng alat, kaya yun lang talaga, alalay tayo sa paglalagay. Plus yung ating steak din na
naluluto sa toyo. So ayan mga guys, tapos na ang ating pork steak pancit. Medyo ano na lang natin ng kaunti pa. Hinintay lang natin medyo manuot. Pwede mo rin siyang lagyan ng sesame oil para kung gusto mo medyo may Chinese, ano pa rin siya, no, parang Chinese style pancit. Pero sa akin, goods na yan. Halo-halo lang talaga para maiwasan natin yung paninikit sa ilalim ng ating pancit, ano? At yun, all set. Ready to serve na po ang ating pancit. So kung mapapansin nyo nga kanina, kakarampot na lang pero napagkasya pa hanggang 3 hanggang 4 na tao. Maraming salamat po and God bless.